Maligayang pagbabalik sa aking channel kaibigan para mas lalo ka pang kiligin at updated sa mga bagong movies, K-drama series. Pwede bang makahingi ng konting pabor? Paki-like and subscribe naman ng aking channel. Muli, salamat kaibigan! Nagsimula ang pelikula kay Ichigo, isang binata na may kakayahang makakita ng mga espiritu saan man siya magpunta. Nang umuwi siya galing ng paaralan, napansin niya ang isang kakaibang babae na nakatayo sa silid. Siya ay nag-iisang reaper na nagngangalang Rukia, at nagulat din si Rukia na naramdaman ni Ichigo ang kanyang presensya. Naputol ang kanilang pag-uusap nang maramdaman ni Rukia ang presensya ng Hollow na malapit sa kanila. Dahilan para tumakbo si Ichigo pababa ng hagdanan sa kanyang pamilya. Nakita niya ang kanyang kapatid na babae na nagtatago sa isang sulok. Biglang nabasag ng isang pagsabog ang mga pader at isang higanteng kamay ang humawak sa batang babae. Si Ichigo ay nagmamadaling lumabas upang iligtas ang kanyang kapatid. Nakita niya ang isang malaking halimaw na nakatayo sa kanyang harapan. Habang si Rukia ay sumugod at nilabanan ang halimaw, upang bitawan nito ang kapatid ni Ichigo. Si Rukia ay nagpapaliwanag na ang halimaw ay isang masamang espiritu na kilala bilang isang Hollow, at naakit ito kay Ichigo na hindi pangkaraniwang mataas na espiritual na kapangyarihan. Bago nila matapos ang pag-uusap, inatake ng halimaw si Rukia sa pamamagitan ng kanyang ulo. Sinimula ni Rukia atakihin ang halimaw, ngunit mabilis siyang nahuli nito. Nag-ipon ng enerhiya ang halimaw sa kanyang bunganga para sa pag-atake. Sa kabutihang palad, si Rukia ginamit niya ang kanyang mga spell at natamba ang halimaw. Habang si Rukia ay bumagsak sa isang kotse, si Ichigo ay tumatakbo patungo kay Rukia, at napagtanto na siya ay lubhang nasaktan mula sa halimaw. Sinabi ni Rukia kay Ichigo na kailangan niyang ilipat ang kanyang kapangyarihan ng kamatayan ng Diyos kay Ichigo sa pamamagitan ng pagsaksak sa kanya, upang labanan ni Ichigo ang halimaw at mailigtas ang kaluluwa. Ang halimaw ay muling tumayo, at si Ichigo ay walang pagpipilian kundi tanggapin ang alok ni Rukia. Sinasaksak siya ni Rukia gamit ang kanyang espada, nang umaarangkada ang Hollow para umatake. Isang shadow ang humampas sa halimaw at matagumpay na nakuha ni Ichigo ang kapangyarihan ng isang Soul Reaper at pinuputol niya ang braso ng espiritu sa isang hampas. Galit na galit ang halimaw ngunit nagawang hatiin ni Ichigo ang Hollow sa gitna at naglalaho ito sa mundo ng mga tao. Nang magising si Ichigo kinabukasan, sa pag-aakalang panaginip lang ang lahat. Ngunit nakita niya ang isang malaking butas sa mga pader. Ang kanyang pamilya ay tila nawala ang lahat ng kanilang mga alaala sa nangyari at sa tingin na ito ay gawa ng isang truck kaya nasira. Nang pumasok si Ichigo sa paaralan tulad ng dati, nabigla siya nang makitang pumasok si Rukia bilang isang bagong estudyante. Nilapitan agad niya si Ichigo at sinabihan itong huwag magsalita nang may pagbabanta na papatayin siya kapag ginawa niya. Ipinaliwanag ni Rukia na hindi na siya makakabalik sa kanyang dimensyon, sa Soul Society, dahil hindi niya sinasadyang ibinigay ang lahat ng kanyang kapangyarihan kay Ichigo. Kailangan niyang mabawi kaagad ang mga ito o kung hindi ay hindi niya magagawang labanan ang anumang Hollows. Nagsuot si Rukia ng espesyal na guwantes at sinuntok si Ichigo na tinutulak ang kanyang kaluluwa palabas sa kanyang katawan. Hinawakan ni Rukia ang higanteng espada at sinabihan itong isaksak ito sa katawan niya para maibalik niya muli ang lahat ng kapangyarihan niya. Sa kasamaang palad ay hindi natuloy ang ritual dahil ang antas ng enerhiya ni Ichigo ay tila hindi ganun kalakas. Ang tanging paraan nila para matagumpay na mailipat ang kapangyarihan ni Rukia ay palakasin ang enerhiya ni Ichigo sa pagsasanay o kung hindi man ay hindi mabubuhay ang kanyang katawan. Hindi gusto ni Ichigo ang ideyang ito dahil gusto lang niyang bumalik sa kanyang normal na buhay. Nang bumalik siya sa bahay sa araw na iyon, nakita niya si Rukia na nagtatago sa loob ng kanyang aparador dahil wala siyang mapupuntahan. Sinabihan niya si Ichigo na tanggapin na lang niya ang kanyang kapalaran. Nang biglang pumasok ang ama ni Ichigo, dahil narinig niya ang boses ng babae. At binuksan ang mga pintuan ng aparador ngunit wala siyang nakita sa loob. Sa susunod na araw si Ichigo ay halos hindi na makasabay sa pagsasanay. Binigyan niya si Ichigo ng isang tabak na gawa sa kahoy at nagpatuloy upang ipakita sa kanya ang sining ng kendo, ngunit si Ichigo ay hindi nakatama kahit isang hit, habang inihahampas niya ang sandata tulad ng isang baliw. Samantala ang isang Reaper na nagngangalang Renji, ay nagsabi sa kanyang kapitan na si Byakuya na nawala ang kanilang pagsubaybay kay Rukia, dahil ang kanyang espiritual na enerhiya ay naglaho. Inutusan ng kapitan si Renji na hanapin ang kinaroroonan niya, dahil ang pagbibigay ng kapangyarihan sa isang tao ay may parusang kamatayan. Sa gabi ay pauwi na si Ichigo mula sa paaralan, agad niyang napansin ang presensyang sumusunod sa kanyang likuran.
Sinabihan niya ang kaluluwang Reaper na ipakita ang kanyang sarili at nagulat si Renji dahil nakikita siya ni Ichigo. Hinihiling ni Renji na malaman ang kinaroroonan ni Rukia, ngunit hindi sinabi ni Ichigo dahil gusto niya itong protektahan. Si Renji ay naiinis at bumunot ng kanyang espada at nagmamadaling umatake kay Ichigo. Sa kabutihang palad ang kanyang pagtatangka ay mabilis na napigilan ng isang lumilipad na palaso na mula sa ibabaw. At nagawang makaalis ni Ichigo. Pagkatapos sinabi ni Ichigo kay Rukia ang tungkol sa isa pang Reaper na humahanap sa kanya. Ngunit sinabi lamang sa kanya ni Rukia na kailangan niyang magsanay kung hindi ay tiyak na siya ay papatayin. Kinabukasan ay hinarap ni Ichigo ang isang lalaking nakasalamin na nagngangalang Ishida, na tila alam ang tungkol kay Ichigo na makakita ng mga kaluluwa. Si Ishida ay nagpahayag na mayroon din siyang kakaibang kapangyarihan tulad ni Ichigo, dahil siya ay mula sa isang tribo na kilala bilang Quincy. Ipinakita ni Ishida ang kakayahan na taglay niya habang bumubuo siya ng isang palaso gamit ang espiritual na enerhiya na nagpapakita na siya ang nagligtas kay Ichigo kagabi. Hiniling niya kay Ichigo na labanan siya upang ipaghiganti ang kanyang mga kasamahan mula sa mga Reaper. Ngunit tumanggi si Ichigo kahit na pinagbabantaan siya. Plano ni Ishida na akitin ang mga Hollow at pilitin si Ichigo na lumaban, sa pamamagitan ng paghahagis ng pain sa lungsod sa ibaba. Naramdaman ni Rukia ang presensya ng masasamang espiritu at pumunta kay Ichigo na pinipilit siyang maging isang Soul Reaper, upang maprotektahan ang mga inosenteng mga tao. Sumugod siya patungo sa park at nakita ang kaluluwa ng isang batang lalaki na hinabol ng isang higanteng halimaw na parang gagamba. Si Ichigo ay tumakbo sa halimaw at galit na umatake gamit ang kanyang higanteng espada. Ngunit mabilis na nakaiwas ang halimaw sa mga pag-atake ni Ichigo. Kalaunan ay napagod si Ichigo at ibinaba ang kanyang depensa na naging sanhi ng pagtama ng Hollow sa kanya. Bago pa man matamaan ng Hollow si Ichigo, dumating si Renji at pinatay ang Hollow. Mabilis na lumapit si Renji kay Ichigo, at itinutok ang kanyang espada. Bago mangyari ang anumang reaksyon, sinubukan ni Ichigo na lumaban, ngunit wala siyang kakayahan na labanan si Renji. Dumating si Rukia at sinabihan si Renji na huminto, ngunit ito ay nagagalit lamang, dahil hindi niya maintindihan kung bakit niya gustong protektahan ang isang hamak na tao. Ang kanilang mga argumento ay nag-ambala nang lumitaw si Kapitan Bakuya sa harap nila at ibinunyag na siya nga ay kapatid ni Rukia. Upang kunin ang kapangyarihan mula kay Ichigo kahit na ang ibig sabihin nito ay patayin si Ichigo. Dahil ito ang tanging paraan para mapatawad ang kanyang mga krimen ng Soul Society. Si Rukia ay tumanggi dahil hindi siya naniniwala sa pagpatay ng isang tao na inosente, lalo na't siya ang naglagay sa kanya sa kasalukuyang sitwasyon. Ang pagpapasya ng kanyang kapatid ay binibigay niya hanggang sa susunod na kabilugan ng buwan upang mabawi ni Rukia ang kapangyarihan o papatayin nila si Ichigo mismo. Mabilis na ibinalik ni Rukia si Ichigo sa kanyang katawan at pinagaling siya gamit ang kanyang mga espesyal na halamang gamot. Ngunit hindi sigurado si Ichigo kung ano ang susunod nilang magagawa, dahil ang pagkakaiba ng kanyang kapangyarihan ay masyadong malaki. Habang tumatagal ay napagtanto din ni Rukia na hindi na magiging handa si Ichigo, lalo na pagkatapos ng pinsala na nakuha niya mula sa nakaraang laban. Nagpasya siyang isugol ang kanilang mga pagkakataon sa pamamagitan ng pakikipagkasundo sa kanyang kapatid na nagsasabi na gagamitin nila si Ichigo bilang pain para maakit ang isang napakalaking Hollow. Si Rukia ay nangangako na alipinin ang isang halimaw upang mabago ang kanyang mga krimen at nakiusap sa kanyang kapatid na iligtas ang buhay ni Ichigo. Sa kabila ng pagsusumamo ni Rukia ay tumanggi ang kanyang kapatid na ibigay ang kanyang hiling at sa halip ay kinwestiyon ang kanyang katapatan sa kanyang pamilya. Si Renji ay nagalit sa patuloy na pagtatalo ni Rukia, na tinawag si Ichigo na walang iba kundi hindi karapat-dapat na iligtas. Ang kanilang mga argumento ay nag-ambala ni Ichigo na sumigaw na tumigil na. Sinabi ni Ichigo na papatayin niya ang Hollow na Grand Fisher kung ipapangako nilang palayain nila si Rukia. Pumayag ang kapatid ni Rukia sa deal ni Ichigo. Bilang resulta sinimulan ni Ichigo ang pagsasanay kasama si Rukia, at sa pagkakataong ito ay sineseryoso niya ito hindi tulad ng dati, dahil gusto niyang mapatunayan ang kanyang mga kakayahan at higit sa lahat upang maprotektahan ang kanyang kaibigan. Naging mabuti ang pagsasanay ni Ichigo, at natutunan kung paano kontrolin ang kanyang espiritual na enerhiya at gamitin ito bilang isang sandata. Sinimulan nila hanapin ang dakilang Fisher. Kalaunan ay nakita nila ang halimaw, na naging isang batang babae na pumatay sa ina ni Ichigo. Nagpalit si Ichigo bilang isang Soul Reaper upang labanan ang Hollow. Sinimulan atakehin ni Ichigo ang Hollow gamit ang kanyang espada, nang biglang lumitaw ang kanyang ina sa kanyang harapan at ito ay isang ilusyon upang atakihin si Ichigo. Ipinakita ng Hollow ang kanyang tunay na anyo, na nagudyok kay Ichigo sa kanyang galit at sinusubukang ipaghiganti ang kanyang ina.
Dumating ang dalawa sa loob ng lungsod at ang halimaw ay nagdulot ng matinding pinsala habang hinahabol nito si Ichigo. Sinisira ng halo ang lahat ng bagay sa site, bumagsak ang nilalang sa mga gusali at itinapon ang mga tao sa paligid. Winasak ang buong lungsod habang sinusubukan nitong lamunin si Ichigo. Pilit na iniiwasan ni Ichigo ang halo, ngunit ang kanyang mga galamay ay mahirap iwasan. Ginamit ng halo ang kanyang galamay upang atakihin si Ichigo, ngunit hindi sumusuko si Ichigo sa laban. Nang biglang may isang palason na tumama sa halimaw at ito ay si Ishida upang tumulong na labanan ang halo. Ngunit madaling naiwasan ng halo ang mga pag-atake ni Ishida. Habang si Ichigo ay sinamantala ang pagkakataon upang atakihin ang halo sa ilalim. Subalit nagdulot lang ito ng matinding galit sa halimaw, at naging sanhi ng pagbuo ng isang higanteng buhawi at hinampas ang dalawa. Pinilit si Ichigo na magtago sa loob ng isang bus upang maiwasan ang mga pag-atake. Sinundan siya ng halimaw at nagpatuloy sa pag-atake. Kalaunan ay sinunggaban si Ichigo at itinaas ang buong bus ng sabay-sabay, na pinupuntirya ni Ishida ang halimaw at tumama ito sa kanyang mata. Galit ang halimaw at winasak ang bus, ngunit binibigyan din ng pagkakataon si Ichigo na atakihin mula sa itaas at mahati ang ulo ng halimaw. Sa wakas ay naipaghiganti na ni Ichigo ang pagkamatay ng kanyang ina. Bumagsak ang halo sa lupa at naglaho. Si Rukia ay nagmamadaling lumapit kay Ichigo upang masigurado na ayos lang siya, habang si Ichigo ay binolikon siya ng pinakamainit na ngiti. Ngunit biglang sinaksak ni Renji sa likod si Ishida, na narito siya upang tapusin si Ichigo sa kabila ng kanilang nakaraang deal. Binigyan ng pagkakataon si Rukia ng kanyang kapatid na tabusan ang sarili at inutusan siyang patayin si Ichigo, na nagsasabi na ang Soul Reaper ay hindi dapat makipagkaibigan sa isang tao. Ngunit hindi kayang patayin ni Rukia si Ichigo, dahilan upang utusan ng kapitan si Renji tapusin silang dalawa. Nagsimulang umatake si Renji, at napilitan si Ichigo na ipagtanggol ang sarili. Masyadong mabilis ang mga pag-atake ni Renji para iwasan ni Ichigo ang patuloy na pag-atake ni Renji. Ngunit hindi tulad ng dati, sa wakas ay nakikita na ni Ichigo ang mga galaw ni Renji, na may posibilidad na matalo niya si Renji. Patuloy silang nagpapalitan ng sunod-sunod na mga pag-atake, mabilis na napilitan si Ichigo na dumipinsa. Hindi niya kayang kontrahin ang alinman sa mga pag-atake ni Renji at pinipilit siyang paatrasin. Ngunit sa pagkakataong ito ay nagawang matamaan ng sipa sa katawan si Renji. Galit na galit at gumanti si Renji gamit ang isang mapangwasak na hampas. Ipinakita ni Renji ang kanyang tunay na kapangyarihan ng kanyang espada, na Zabamaru sa pangalawang anyo at paglulunsad ng pag-atake kay Ichigo. Si Ichigo ay umiiwas sa mga pag-atake ng Desperadong habang siya ay tumatakbo para iwasan ang pag-atake. Kalaunan ay nahuli si Ichigo gamit ang kanyang espada at itinapon si Ichigo sa mga tambak na sasakyan. Pagkatapos ay ibinato ni Renji ang isang sasakyan kay Ichigo na nagdulot ng malaking pagsabog. Bago pa man tapusin ni Renji si Rukia, si Ichigo ay lumabas mula sa likuran na ikinagulat ng lahat, at tiniyak niya na hindi siya matatalo. Inatake ni Ichigo si Renji at pinabagsak siya na tumama sa bus. Nagpakita ang kapatid ni Rukia, at sinubukan ni Ichigo na atakihin siya ngunit nabigo lang si Ichigo. At hinawakan ang kanyang espada gamit lamang ang dalawang daliri. Sinubukan ulit ni Ichigo na umatake ngunit mabilis na inatake ng kapitan si Ichigo sa tiyan upang siya ay bumagsak. Ang kapitan bago umalis si Ichigo ay nagawang bumangon at umatake muli, ngunit ang kanyang sandata ay mabilis pinigilan. Kahit ilang beses na siyang matalo, si Ichigo ay tumatayo upang protektahan si Rukia anuman ang mangyari. Ang kapitan ay nadismaya sa katigasan ng ulo ni Ichigo at hinampos siya sa huling pagkakataon upang si Ichigo ay bumagsak. Hindi pa rin sumuko si Ichigo at humawak sa kapitan na nagsasabi sa kanya na hindi pa tapos. Nang papatayin si Ichigo, iniligtas siya ni Rukia. Sinaktan ni Rukia si Ichigo at pinigilan itong bumangon at sinabi kay Ichigo na pagod na siya sa kanya. Habang pilit na pinipigilan ang kanyang mga luha, nangako si Rukia sa kanyang kapatid na babalik siya sa Soul Society at pananagutan ang kanyang mga kasalanan, upang hindi na nila kailangan pang pumatay ng mga tao. Kinuha ni Rukia ang espada ni Ichigo at sinaksak ito sa kanyang sarili. At isang liwanag ang lumabas. Kinabukasan nagising si Ichigo na wala lahat ng sugat niya at parang panaginip lang ang lahat. Bumalik siya sa paaralan at nakita niya lahat ng kaibigan niya, pero naramdaman niyang may nawawalang napakahalagang tao. Binuksan niya ang textbook sa loob ng desk at nakita niya ang mga sinulat ni Rukia kaya napangiti siya. Dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panonood, kaibigan.